Paano malalaman na goods ang battery? Magandang araw kaibigan. So ang topic natin sa araw na ito ay paano malalaman na goods ang battery. So meron tayong battery dito na Motolite Enduro. Ayan po. Motolite Enduro. Ayan ang itsura niya. Ang size sa battery na ito ay 2SM, 50 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na magtutubig ka pa kasi ang battery na ito ay ready to use. Naka-design sa maintenance free, disposable. At once na mamit ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. So yun. Itong battery na ito ay pinaglumahan na ito ng ating customer. Ito trade-in. Tinitrade-in na. Kasi naka 2 years na daw itong battery na ito sa kanya. Diesel daw yung sasakyan niya kaya hindi kaya mapa-start dito. Paano nga ba natin malalaman na goods ang battery? So unang-una, dapat meron tayong tinatawag na battery tester or battery analyzer. Ito po ang itsura. Yan. So ngayon, kakabit lamang natin siya dito sa negative. Ayan. At dito sa positive. So ayan. So as you can see kaibigan, papansin natin 12.6 or 12.60 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. Goods po yan kapag ganyan. Pero hindi po lahat ng nasa standard na voltahe o tamang karga ng battery ay goods na ang battery. Kailangan pa natin i-check yung kanyang tinatawag na CCA, yung starting power baga na ang battery na dapat mataas para one click start agad ang ating sasakyan. So sisilipin po natin yung CCA. So, okay lang tayo. Battery test, regular flooded, CCA, then 50 ampere. So, ang battery ng tinitester natin ngayon ay 2SM. So, 50 ampere hour po ito. So, set up na natin siya ng 50 ampere hour. So, testing na natin. So, ayan, testing na nga. Boom! Panis! Pansinin natin, good battery ang nakalagay dito. Din ang kanyang tinatawag na CCA ay 365 CCA. Ang kanyang voltahe ay 12.6 or 12.60 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. Ang kanyang SOH, ano po ba ibig sabihin ng SOH na ito? State of health, 100% pa siya. SOH naman, ano po ibig sabihin nito? State of charge ay 98%. Ang resistance niya ay 8.19. So good battery. So sa mga nagtatanong, kaya pa ba mapa-start ito ng sasakyan? Yes po. Kayang-kaya pa. Basta gasoline engine lamang po na sasakyan ang i-start natin. Huwag lamang po sa diesel engine kasi ang diesel engine mahirap po paandarin yun. Dapat nasa 500 cca ang minimum nito bago ma-start ang diesel engine. Ito sa video na ito 365 cca na lang. Gasoline engine na lang po ang kaya mapa-start sa battery na ito. So sana maliwanag po sa ating lahat. Hindi po dito nagtatapos porket good battery na, kampante na tayo, mataas ang CC, okay na. Sa bagay, okay rin naman to. Isa din ito na basihan ang battery analyzer para ma-check ang CC ng ating battery. Pero kukuha pa tayo ng second opinion. Gumamit tayo ng battery load tester. So tanggalin muna natin ito. Kung totoo ba na goods ba talagang battery ito kung hindi siya bumabagsak sa load tester na sinasabi ko. Ito po ang itsura. Yan. Ito yung tinatawag na battery load tester. Dito talaga natin mapapatunayan kung gaano kalakas ang battery na ito. So dito i-explain ko lang muna siya. Alisin muna natin tong kanyang mga alligator clip. Ayan. Baba muna natin. So dito tayo maguna sa DC amps. Ano po ba ibig sabihin nito? Direct current amperes po ng battery. Ibig sabihin amperahe ng battery. So itong araw na ito tataas yan mamaya pag once na pipihitin natin yung kanyang switch load on. Pag once na i-open na natin to, tataas yan. Kailangan nasa 150 amperes lang. Pwede rin natin isasagad sa 200 amperes. Okay? Then dito naman sa kabila, itong araw na ito, kailangan mananatili lang yan sa 10 volts or 11 volts. So ibig sabihin, malakas at goods po itong battery na ito. Pero, may pero, kapag itong araw na ito ay magdadrop na siya dito sa 9 volts, 8 volts, pababa, so on, ano po ibig sabihin nitong replace? Ibig sabihin, sira na po ang battery. Sira na po itong battery na ito. Kailangan na siyang papalitan kasi replace na po, nasa pula na siya. So yun, sana nag-gets nyo pong ibig kong sabihin. So ngayon, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, ikakabit na natin itong kanyang positive polarity.
positive na alligator niya. Diyan to sa positive. Ayan. Itong kulay itim naman ng alligator clip ng ating battery load tester, dito natin kakabit sa minus. Ayan. Minus sign po yan. Yan. Ito ay plus pula. Ayan. Ayusin lang natin. Ayan. Okay, nakakabit na siya. So, ang kanyang voltage sa ngayon dito, 12.5 lang. So, normal lang po yan. Hindi naman lahat ng battery tester ay magkaparehas na reading. So, ayan. Ito, load switch on off. So, ikutin na natin to. Titingin kayo dito. Ayan. So, ayan. 150 ampere. Dito, tingin po kayo dito sa kabila. Ayan, pansinin natin. 10.8 volts lang. Isagad natin sa 200. Ayan, 200. Ayan, isagad na siya ha. Hindi po bumagsak. 10.6 lang. So, patayin na natin kasi tumunog na siya. Kasi umiinit po kasi ito eh. Baka sasabog pa o kung ano man ang mangyari. So, ibig sabihin, goods pa ang battery nito. Goods pa itong battery nito. Hindi pa siya sira kasi hindi siya bumagsak sa 9 volts or 10 volts. Nanatili siya dito sa 10.8 volts. Yun. So, tanggalin na natin. Okay, so tabi natin to. So, ganun lang kasimple mga ma'am, sir. Ang pag-check sa battery kung paano malalaman na goods ang battery. So, kapag ka may ganito kayo mga battery, second hand, nasa tingin nyo ay okay pa, nasa 2 taon nyo pang gamit o 1 year mahigit, huwag nyo munang papalitan. Magagamit nyo pa ito sa mga gasoline engine na sasakyan at sa mga ilaw na rin. Pang solar, pwede rin po. Pang sound stereo, pwede po. Marami pong paggagamitan ito sa bahay. Pag brownout, pwede. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At maraming salamat po sa iyong panonood. Please tulungan niyo po ako ma-achieve ang 1K subscribers and 4K watch time hours. Salamat po sa inyo. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-notify kayo ni YouTube kapag may new videos akong ina-upload. Bye!